Sa wakas ay nakarating na sina Ash at ang kanyang mga kaibigan sa Fennel Valley, ang bagong lokasyon ng Battle Pyramid. Nasasabik si Ash para sa kanyang laban kay Brandon at determinadong sakupin ang Battle Frontier. Habang lumalapit sila sa Battle Pyramid, nakita nilang naghihintay sa kanila si Scott kasama si Nurse Joy. Nasasabik si Joy na makita si Ash at patakbong lumapit sa kanya na parang isang baliw na tagahanga, at hiniling na pirmahan niya ang photo album na naglalaman ng mga larawan mula sa lahat ng kanyang malalaking laban. Ipinaliwanag ni Scott na isang malaking tagahanga ng mga Pokemon Battle at Pokemon Contest si Nurse Joy, habang inilalabas nito ang isa pang album na inilaan niya para kay May at hiniling na pirmahan din ito. Medyo naiinis si Brock dito at sinubukang kunin ang atensyon ni Nurse Joy, ngunit hinila siya palayo ni Max. Ipinaliwanag ni Scott kay Ash na kasalukuyang abala si Brandon sa mga guho at hindi pa maaaring makipaglaban, kaya naiwan si Ash na dismayado. Sinabi ni Nurse Joy na malapit lang ang kanyang Pokemon Center at maaari silang lahat na pumunta roon upang magpahinga bago bumalik si Brandon. Pagdating nila roon, ipinakita ni Nurse Joy sa grupo ang lahat ng pasilidad na mayroon ng Pokemon Center, kabilang ang isang silid ehersisyo, isang contest hall, mga hot spring, pati na rin ang isang battlefield. Bilang paghahanda para sa kanyang opisyal na laban kay Brandon, inalok ni Ash si May na makipaglaban sa kanya bilang warm-up. Gayunpaman, gustong-gusto nang subukan ni May ang mga hot spring kaya si Nurse Joy ang nag-alok na makipaglaban kay Ash sa halip. Hinubad ni Nurse Joy ang kanyang sombrero bilang nurse na naging dahilan upang magbago ang kanyang personalidad. Samantala, ang Team Rocket, na pagod sa pagsunod kay Ash at sa kanyang mga kaibigan, ay nagtatalo ngayon kung aling daan ang dapat nilang dinaanan dahil tingin ni Jessie ay nagkamali sila. May narinig si Meowth at nagtago sila sa likod ng isang palumpong upang makita sina Ash at Joy na naghahanda para sa kanilang laban. Nang sabihin ni Brock na siya ang magsisilbing referee, hinubad ni Chansey ang kanyang sombrero bilang nurse na naging dahilan upang magkaroon din siya ng katulad na pagbabago sa personalidad gaya ni Joy. Nagkomento si May kung gaano kaiba ang kinikilos nilang dalawa habang inilalabas ni Ash si Corfish. Inutusan ni Ash si Corfish na gumamit ng crab hammer at tumama ang ataking ito sa ulo ni Chansey, ngunit napansin ni Max na tila hindi ito masyadong nagdulot ng epekto. Pinagamit ni Joy si Chansey ng double slap at tumama ang atake na nagdulot ng mas matinding pinsala kaysa sa atake ni Corfish. Habang nasasabik si Joy sa saya ng laban, inutusan ni Ash si Corfish na gumamit ng vice grip, ngunit kinontra ito ni Joy sa pamamagitan ng pag-utos kay Chansey na gumamit ng dynamic punch. Pinaatras ng atake si Corfish at inutusan siya ni Ash na gumamit ng bubble beam, ngunit nanatiling nakatayo sa pwesto si Chansey. Pinagamit ni Joy si Chansey ng double edge at sumalpok ito kay Corfish na nagpatumba rito sa lupa. Hindi sumuko si Corfish at muli siyang pinagamit ni Ash ng crab hammer at inutusan naman ni Joy si Chansey na mag-ipon ng enerhiya para sa solar beam. Nagawang tamaan ni Corfish ng ilang crab hammer si Chansey ngunit pinakawalan nito ang atake na nagpatalsik at nagpatumba kay Corfish. Nagbigay si Joy ng isang uri ng talumpati ng tagumpay bago ibinalik ni na Joy at Chansey ang sombrero sa isa't isa, na nag-alis sa kanilang mga personalidad sa laban, at nagmamadaling umalis dala si Corfish sa isang stretcher. Habang nagkokomento ang grupo kung gaano kaiba ang Nurse Joy na ito mula sa lahat, nagpa siya ang Team Rocket na nakawin si Chansey habang nagkakaroon na naman si Meowth ng isa sa kanyang mga nakakatuwang pantasya kung paano nila pahahangain si Giovanni. Pagbalik sa Pokemon Center, nagtanong sina May at Max kung ano ang gagawin ni Ash sa kanyang laban kay Brandon matapos mabanggit kung paano siya natalo nito noong huli nilang paghaharap. Sinabi ni May na ang kanyang laban kay Chansey ay nagpapatunay na hindi mo maaaring tapatan ang lakas ng isa pang lakas. Habang sinasabi ni Brock na kailangan niyang subukang gawing positibo ang pagkatalong ito, lumabas si Nurse Joy at sinabing magiging maayos na si Corfish bukas. Nang sandaling iyon, napansin ni Chansey ang tila isang Blissey, ngunit ang totoo ay si Wobbuffet lang ito na nagpapanggap. Pinuntahan ito ni Chansey upang tingnan ngunit inatake siya ng Team Rocket na gumapos sa kanya bago tumakas. Habang sila ay tumatakas, nagtaka sila kung bakit hindi lumalaban si Chansey. Habang nagpapatuloy sila sa pagtakbo, hinangin ang sombrero ni Chansey na pang-nurse na lumapag sa ulo ni Jessie, kaya nagbalik ang panglaban na personalidad ni Chansey at nakawala ito. Dumating si Nurse Joy at ang mga bida at inutusan ni Joy si Chansey na gumamit ng solar beam, at ang ataking ito ay nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Nahulog ang sombrero mula sa ulo ni Jessie, at lumapag ito sa ulo ni Chansey, na nagpakalma dito. Pagbalik sa Pokemon Center, sinuklayan ni Brock si Chansey habang nanunood si Nurse Joy. Sa di kalayuan, nagkomento si May na talagang nagtatrabaho ng husto sina Ash at Brock upang makamit ang kanilang mga pangarap, habang siya ay hindi malaman kung ano ang susunod na gagawin. Sa loob ng mga guho sa Fennel Valley, nakatitig si Brandon sa isang sinaunang tablet at sinusubukang alamin kung paano bubuksan ang sikreto nito.
Nang mapagtanto niya kung ano ang gagawin, patakbong lumapit sa kanya si Ash. Interesado si Ash malaman kung kamusta na ang kanyang paghahanap at ipinakita ito ni Brandon sa pamamagitan ng muling pag-aayos sa mga simbolo sa tablet upang buksan ang isang bugtong na magtuturo sa kanya sa selyadong silid at sa lokasyon ng isang espesyal na Pokemon. Sinabi ni Brandon na aalis siya pagkatapos nilang maglaban ni Ash, ngunit pinaalalahanan niya si Ash na huwag magpadala sa emosyon dahil ito ang nagbigay daan upang masaniban siya ng hari ng Pokelantes sa huli nilang laban. Tinanong ni Brandon si Ash kung gusto nitong malaman kung anong Pokemon ang gagamitin niya sa kanilang laban, at sumagot si Ash na gusto niyang malaman. Sinabi ni Brandon na gagamitin niya ang kanyang Registeel. Sa video phone sa Pokemon Center, kausap ni Ash si Professor Oak tungkol sa kanyang paparating na laban at kung anong Pokemon ang dapat niyang gamitin. Dahil isang Steel type ang Registeel, sinabi ni Brock na anumang Fire, Ground, o Fighting type na Pokemon ay magandang piliin. Ginawa ni Ash ang kanyang desisyon at ipinadala niya si Apom sa laboratorio ni Professor Oak bilang kapalit. Sinabi sa kanya ni Professor Oak na ang Pokemon na pinili niya ay may natutunang bagong galaw kamakailan kaya magandang subukan ang galaw na iyon sa laban. Habang naghahanda na si Ash para sa kanyang laban, naguluhan naman si Apom nang ilabas siya mula sa kanyang Pokeball at agad na inatake ang Professor ng Scratch. Bago pa man ang laban, nabunyag na gumagawa si Ash ng huling minutong pagsasanay kasama ang kanyang napiling Pokemon upang subukan ang bago nitong galaw. Ngayon sa loob ng Battle Pyramid, nagkaharap ang dalawang trainer. Idiniklara ni Samuel na magiging isang one-on-one na laban ito. Inilabas ni Brandon ang kanyang Registeel at inilabas naman ni Ash ang kanyang Torkoal. Nagkomento si Max kung paanong nasa panig ni Ash ang type advantage at sinabi ni Scott na naglalaro si Ash base sa libro. Sinimulan ni Samuel ang laban at ginawa ni Ash ang unang pag-atake sa pamamagitan ng pag-utos kay Torkoal na magsimula gamit ang flamethrower. Tumama ang atake sa target nito at pinaganti ni Brandon ang kanyang Registeel gamit ang Metal Claw. Inutusan ni Ash si Torkoal na umiwas at gumamit ng Body Slam na ginawa nito na nagpatumba sa Registeel. Pinuri ni Ash si Torkoal at nagkomento si Scott kung gaano kaganda ang ipinapakita ni Ash. Inutusan ni Brandon ang Registeel na gumamit ng Zap Cannon at gumanti si Ash gamit ang Flamethrower. Nagbanggaan ang dalawang atake na nagdulot ng pagsabog. Pinagamit ni Brandon ang Registeel ng Lock-On at pagkatapos ay Zap Cannon habang inutusan naman ni Ash si Torkoal na gumamit ng Iron Defense. Tumama ang atake at nagawang maparalisa si Torkoal ngunit nabawasan ang pinsala dahil sa Iron Defense. Pinagamit ni Ash si Torkoal ng Body Slam at sinubukan itong kontrahin ng Registeel gamit ang Metal Claw. Gayunpaman, bago pa ito makaatake ay kumalat ang mga nakakaparalisang kislap sa Torkoal patungo sa Registeel na nagpatigil sa Registeel at nabigo ang atake. Pinuri ni Brandon si Ash sa kanyang diskarte, ngunit sinabing masyado siyang kumpiyansa at pagkatapos ay inutusan ng Registeel na ihagis si Torkoal. Ginawa nito yon, ngunit tumugon si Ash sa pamamagitan ng pag-utos kay Torkoal na bumanda sa pader upang makaatake muli ng isa pang Body Slam. Inamin ni Brandon na humanga siya, ngunit gusto na niya ngayong ibuhos ni Ash ang lahat sa kanya. Inutusan ni Ash si Torkoal na gumamit ng Heat Wave, ang bagong ataking natutunan nito sa lab ni Professor Oak. Inutusan ni Brandon ang Registeel na mawala mula sa atake at pinagamit ni Ash si Torkoal ng isa pang flamethrower laban dito. Inutusan ni Brandon ang Registeel na gumamit ng Sandstorm na humarang sa ataking ito at nagkulong kay Torkoal sa ipo-ipo. Pinagamit muli ni Brandon ang Registeel ng isa pang Sandstorm ngunit inutusan ni Ash si Torkoal na gumanti gamit ang Heatwave. Sa pagtulak pabalik sa Sandstorm, nagawang maitrap ni Torkoal ang Registeel. Gumamit ng isa pang Zap Cannon ng Registeel ngunit iniwasan ito ni Torkoal at sa ilalim ng utos ni Ash, ginamit nito ang lakas ng Sandstorm upang palakasin ang kanyang Body Slam. Tumama ang atake ngunit nakayanan ito ng Registeel at gumamit ng Lock-On na sinundan ng isa pang Zap Cannon. Pinalakas ng ipo-ipo ang ataking ito at ang sumunod na pagsabog ay sumira sa nagliliyab na Sandstorm. Nawala ang usok at kapwa nakatayo pa rin sina Torkoal at Registeel. Gayunpaman pagkaraan ng ilang segundo, bumagsak si Torkoal, nawala ng malay, kaya natalong muli si Ash. Sinabi ni Brandon kay Ash na lumaban siya ng maayos at magiging handa na siya sa sandaling siya at ang kanyang Pokemon ay matutong lumaban bilang isa. Sa labas, paalis na si Brandon upang hanapin ang selyadong silid at ang espesyal na Pokemon na kanyang hinahanap. Sinabi niyang maaari siyang hamunin muli ni Ash sa kanyang pagbabalik. Matapos nun, umalis na si Brandon habang naghanda naman si Ash para magsanay sa kanilang muling paghaharap. Matapos matalo laban kay Brandon sa Battle Pyramid, umupo si Ash sa isang hot spring upang magmuni-muni. Itinanong niya ng malakas sa sarili kung ano kaya ang bagay na siya lang ang makakapagturo sa kanyang sarili.
Samantala, sa loob ng contest hall ng Fennel Valley Pokemon Center, nahihirapan din si May dahil ang kamakailang pagkatalo ni Ash ay nagpaalala sa kanya ng sarili niyang pagkatalo sa Grand Festival laban kay Soledad. Kahit ang pagbabalik ni Skitty at Beautyfly ay hindi gaanong nakatulong upang pasayahin siya. Nagkomento sina Scott at Brock tungkol sa kung paanong hindi matanggap ng maayos ni May ang pagkatalo at kung paano nag-aalala si May na ang kanyang estilo sa pakikipaglaban ay katulad ng kay Ash. Nagpasya si May na dapat niyang sanayin ang kanyang mga contest move. Pinagamit niya si Skitty ng Blizzard at pinagamit naman niya si Beautyfly ng Psychic na parehong nagsama upang lumikha ng isang asul at pahalang na buhawi ng niebe, ngunit hindi naging positibo ang reaksyon ni May. Pagdating ni Ash at Max, at matapos batiin sina Skitty at Beautyfly, sinabi sa kanila ni May na nabanggit ni Caroline na natutunan na ni Beautyfly kung paano gumamit ng Psychic, kaya nakapagdesisyon siyang ibalik sila sa kanyang koponan upang makasama at sanayin. Nagtanong si Ash kung kumusta ang pagsasanay, at inamin ni May na hindi ito masyadong maayos. Iminungkahi ni Brock at Max na magsanay sila ni Ash ng magkasama dahil magkapareho sila ng dinaranas na pagsubok. Payag na payag si Ash dito, ngunit mariing tumanggi si May na labis na ipinagtaka ng lahat. Biglang nagambala ang pag-iisip ng grupo sa pagdating ni Professor Oak. Sa lounge ng Pokemon Center, sinabi ni Professor Oak na kumalat na ang balita tungkol sa kamakailang mga paghihirap ni Ash, kaya ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay naghanda ng mga regalo para sa kanya. Una, nakatanggap si Ash ng isang banner na ginawa ni Tracy at ng kanyang mga Pokemon. Walang naging problema si Ash sa pagkilala sa bawat bakas ng kanyang mga Pokemon, na labis na ikinahanga ni Max. Sunod, natanggap niya ang Learn ni Misty at isang malaking kahon ng pagkain mula kay Delia. Sa huli, iniabot ni Professor Oak kay Ash ang isang postcard mula kay Gary, na labis nitong ikinagulat. Ang postcard ay mula sa rehiyon ng Sinnoh, na siyang kasalukuyang base ng operasyon ni Gary para sa kanyang pananaliksik sa Pokemon. Na-imagine ni Ash si Gary na sinasabihan siyang hindi niya dapat hayaang panghinaan siya ng loob dahil sa pagkatalo, lalo na't nagawang talunin ni Ash si Gary noon. Nakapagdesisyon si Ash na magsusumikap siya ng higit pa at hindi na muling matatalo laban kay Brandon. Binigkas ni Professor Oak ang isang tula para kay Ash upang palakasin ang loob nito, habang si Nurse Joy, na nasasabik na makita ang isa pa sa kanyang mga idolo, ay patakbong lumapit kay Professor Oak at humingi ng autograph. Gayunpaman, ang makitang sumigla si Ash ay tila hindi gaanong nakatulong upang gumanda ang pakiramdam ni May. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip sa paglitaw ng isang Roselia. Agad niya itong nakilala, at napagtanto ni May na siguradong naroroon din si Drew. Tama nga, lumapit si Drew sa grupo, at nagulat ito na silang lahat ay nasa Fennel Valley. Bago pa muling makapagsalita si Drew, lumapit si Nurse Joy para humingi ng kanyang autograph. Pagbalik sa arena ng contest hall, inamin ni May na nagulat siya nang makita si Drew habang iniisip niya ito. Nagulat si Drew sa pag-aming ito, bagaman agad itong kinorek ni May sa pamamagitan ng pagsasabi na binanggit kasi ni Ash ang tungkol sa mga karibal. Nagtanong si Drew kung kumusta na si May matapos ang kamakailang pagkatalo nito, ngunit nakita niya ang katotohanan sa likod ng pagkukunwari nitong ayos lang. Sinabi ni Drew na mula noong pagkatalo niya sa Grand Festival, nakatuon siya sa pagtiyak na maaalagaan ang kanyang mga Pokemon, at sa pagkuha ng bagong kaibigan ng mga ito. Nang hindi gaanong mag-react si May, napagtanto ni Drew na hindi pa rin nalalagpasan ni May ang kanyang pagkatalo, at iminungkahi na ang mga kasalukuyang pagsubok nito ay nagmumula sa pagtuklas sa kanyang mga kahinaan at sa hindi pagkakaalam kung paano ito lampasan. Nang hilingin ni Drew na kumpirmahin ni May ang kanyang mga hinala, tumango lamang ito bilang pag-amin. Iminungkahi ni Drew na maglaban sila sa isang Pokemon battle, sa pag-aakalang makakatulong ito na pawiin ang tensyonadong hangin na dulot ng Grand Festival. Bagaman nag-aalangan pa rin si May, sinabihan siya ni Ash at Brock na ituloy ito, at idinagdag ni Brock na magbibigay ito sa kanyang isip ng kinakailangang pahinga. Naisip ni Brock at Max na kunin sina Professor Oak at Nurse Joy bilang mga judge, ngunit dumating ang Team Rocket na nagpapanggap bilang Mr. Sekizo, Mr. Contesta, at Nurse Joy at iminungkahi na sila ang dapat na humusga. Agad na naghinala ang grupo na peke ang tatlo, at nakumpirma ang kanilang kutob nang biglang lumitaw ang isang Cacturne at gumamit ng bullet seed upang ibunyag ang panlilinlang. Nakaramdam ng matinding takot ang tatlo sa paglitaw ni Harley, na sumigaw na siya lamang ang may karapatan na manggulo kay May at tiyak na hindi niya kailangan ang tulong ng Team Rocket para gawin yun, dahil naglakad na siya sa maputik na daang iyon noon. Sinubukang tumakas ng Team Rocket, ngunit hinarangan sila ni Cacturne. Sinabihan sila ni Harley na hindi porket gusto niyang huwag silang makialam ay nangangahulugan na gusto niya rin silang umalis. Sinabi niya kay Ash at sa mga kaibigan nito na magsisilbi silang mga cheerleader ngayon, ngunit walang nagtitiwala sa kanila at iniisip ng lahat na nagpaplano sila ng masama.
Matapos na masayang makatanggap si Nurse Joy ng autograph mula sa masiglang si Harley, hiniling ni May kina Professor Oak at Scott na maging hurado, at kay Nurse Joy na maging announcer. Habang napupuno ang mga upuan ng mga tao mula sa Pokemon Center, nagkomento si Ash kung paanong ang laban ay tila magiging isang tunay na contest battle na. Sa hudyat ni Nurse Joy, inilabas ni May sina Combusken at Beautyfly, habang inilabas naman ni Drew si Roselia at ang kanyang bagong nahuling Butterfree. Sinimulan ni May ang laban gamit ang Fire Spin ni Combusken at pinagamit ng Psychic si Beautyfly upang lumikha ng isang apoy na bersyon ng naunang kombinasyon ni Skitty at Beautyfly. Gumamit ng Petal Dance si Roselia upang kontrahin ang apoy, ngunit gumamit si Beautyfly ng Psychic at pinabalik ang mga natitirang bola ng apoy sa mga kalaban. Gumamit ng Magical Leaf si Roselia upang dumipensa na nagkalat ng mga nag-aapoy na dahon sa hangin. Habang tila malinaw na ang daan, sumulong si Combusken para umatake, ngunit gumamit si Butterfree ng kombinasyon ng Confusion at Gust upang sabay na patamaan sina Combusken at Beautyfly, na labis na nagpababa sa score ni May. Nagkomento ang mga hurado kung gaano kalakas ang mga kombinasyon ni May, ngunit tila mas nakahihigit ng kaunti ang kay Drew. Sinabihan ni May sina Beautyfly at Combusken na ituon ang kanilang mga atake kay Butterfree. Gumamit ng Psybeam si Butterfree habang pinaiwas naman ni May si Combusken at pinagamit ng Sky Uppercut na tumama kay Butterfree. Gumamit ng Petal Dance si Roselia habang gumamit naman ng Silver Wind si Beautyfly, ngunit ang ataking ito ni Beautyfly ay hinigop ng mga talulot na bumugbog sa kanya at kay Combusken ng may taglay na mas higit na lakas at ganda. Sinubukang baliktarin ni Combusken ang sitwasyon gamit ang isang overheat attack sa pinakamataas na lakas nito, ngunit gumamit ng Protect si Butterfree upang ganap na harangan ang ataking ito. Gumamit ng Solar Beam si Roselia at gumamit ng Psybeam si Butterfree para magpatama ng isang kritikal na atake kina Combusken at Beautyfly, dahilan upang bumagsak sila, na nagbigay kay Drew ng isang malinaw na panalo. Pinuri ni May sina Combusken at Beautyfly para sa kanilang pagsisikap. Sa labas, sinabi ni May kay Drew na pakiramdam niya ay masyado siyang nagiging kumpiyansa at iyon ang dahilan kaya siya natalong muli. Ipinahayag din niya ang kanyang pagnanais na mahanap ang kanyang sariling natatanging estilo tulad ng sinusubukang gawin ni Drew, upang mas maipakita niya ng maayos ang kanyang mga Pokemon. Ibinunyag ni Drew ang kanyang balak na maglakbay sa rehiyon ng Johto upang sumali sa mas marami pang contest, at binanggit na pupunta rin doon si Soledad. Sumingit si Harley upang ibunyag na pupunta rin siya sa rehiyon ng Johto, bagaman hindi masyadong nasasabik si May sa ideyang yon. Tinanong ni Harley si Jessie kung pupunta rin siya sa Johto, ngunit sinabi nitong mas mahalaga ang Team Rocket, kaya tinanggihan niya ang alok. Sa galit, inilabas ni Harley si Cacturne upang gumamit ng Bullet Seed at patalsikin ang Team Rocket palayo bago pa man mailabas ni Jessie ang kanyang Pokemon. Iminungkahi ni Harley kay May na dapat din siyang pumunta sa rehiyon ng Johto bago nagmamadaling tumakbo patungo doon. Pagdating ni Ash at ng iba pa sa labas, na lumabas ng marinig ang paglipad ng Team Rocket, nagpasya na si Drew na umalis, at sinabihan si May na inaasahan niyang makita ang kanyang bagong estilo sa susunod nilang pagkikita. Kumaway si Drew para magpaalam habang patungo siya sa rehiyon ng Johto at nagpasalamat si May sa kanya para sa lahat ng kanyang tulong. Ang pagkarinig na pupunta si Drew sa Johto ay nagpabalik ng magagandang alaala kay Ash. Sinabi ni Brock na nakatadhanang tumulong sina Drew at Harley kay May upang malampasan nito ang kanyang mga problema, at sinabi ni May na hindi na siya nalilito. Sinabi ni May na sila ni Ash ay nasa isang bagong landas, naghahanap ng kanilang sariling mga estilo, at nag-cheer para kay Ash na manalo sa kanyang rematch sa Battle Pyramid. Nakaisip si Professor Oak ng isang tula upang buuin ang mga landas na kanilang tinatahak.